Yes, good morning, Joel and Wens at sa ating mga tagapakinig. Kapitan, anong pinakahuling development po doon sa ating ginagawang pagsisid dyan po sa Lawa ng Taal? Well, as of 07:45 or 7:45 ngayong umaga ay nakaalis na po yung ating mga technical divers para simulan po ang kanilang diving operation sa identified locations po natin. Okay. Ilan po yung Ayan. aktual na sumisisid ngayon, Kapitan? We have 3 teams as of the moment pero meron po tayong 33 technical divers na ating pong i-deploy sa buong operations po as of the moment. 33 technical divers. May kinakailangan bang special equipment? Nadala ho yung ating Coast Guard para ho doon sa gagawin nilang pagsisid. Well, prepared po ang ating technical divers. Kompleto rin po sila sa mga equipments na kakailanganin. And bukod po dyan, meron din po tayong inaasahan na pagdating ng isang underwater remote operated vehicle. So ito po ay tutulong din sa Philippine Coast Guard dahil during the site assessment po kahapon, isa po sa nakita natin, bukod po sa malalim yung Taal Lake na identified location is medyo malabo and maburak po. So may complexities at may challenge pagdating po sa ating mga technical divers. So inaasahan po natin ang pagdating ng isang ROV po natin ngayong linggo. So ito pong ROV ay meron pong kakayanan na makita po yung ilalim ng tubig hanggang 1,000 feet. And it has the capability to pick up an object po. So kung meron po tayo makikita na mga suspicious na item na maaari po makatulong sa ating investigasyon, makakatulong po itong ROV since itong mga advanced equipment po natin would assist us to safely and efficiently use our resources. Gaano ba kalalim? Na-assess na ho ba gaanong kalalim yung lugar kung saan partikular na sinasabing doon tinapon po yung mga bangkay? Well, doon sa ating identified location ngayon, papalo po siya na mga 30 to 40 meters po ang lalim. 30 to 40 meters. Hindi siya, kasi ako diver Diver ka din eh. din, oo. Pagka murky ang, tubig, hindi mo masyado makita kung ano yung itsura nung bottom ilalim. of the, the ocean. Pero, meron bang kailangan skilled eye ka eh. Correct. Tsaka Kailangan may ilaw trained na gagamitin. eye, di ba? Trained eye para malaman mo, ano to, buto ng Tao ito. ito, Or di ba? buto ng kahit anong hayop. Kapitan. Ang ating mga technical divers naman, Joel, ay highly skilled. So hindi lamang ito ang operasyon na kanilang isinagawa. So marami na rin tayo mga diving operations. So tama nga kayo. So etong Taalik ay medyo murky at medyo maburak. So ito yung nakikita natin challenges bukod doon sa weather. Kaya nga mina-maximize natin yung deployment ng ating tao ngayong umaga kasi mapapansin po natin kada hapon ay medyo maulan, medyo malakas ang hangin. So yung current ay isa sa mga factors na nakakaapekto. But as to this, yung ating skills na mga divers, wala naman po tayo question dyan because they have series of experiences and operations na nagawa po. Pag malakas ang current, siyempre magalaw yung ilalim, di ba? Malakas yung daloy sa ilalim. Kakayanin naman po yun ng mga divers natin, ma'am. Well, meron po tayong operation assessment. Bago naman po tayo magpadala ng ating technical divers, ay ina-assess po natin kung paano gagawin yung operations. Kasi again, at the end of the day, ang first priority po natin is yung safety po ng ating technical divers. So we consider, and aside to that, Ms. Weng, meron din tayong alert level status ngayon. So isa rin yan sa mga factors na kasama po sa pagkukonsidera ng Philippine Coast Guard bago po natin bigyan ng instruction or deploy yung ating mga divers. Gaano po kalawak? Nabanggit nyo nasa 30 meters yung lalim. Pero yung lawak po ng ground zero, nagagalugarin po ng ating mga technical divers, Kapitan. Well, sa kabuuan po, halos 200 square kilometers po itong Taal Lake. So kaya nga po during our coordinating meeting kahapon, mas advantage po para sa atin na magkaroon ng intelligence or information na makapag-determine po ng specific location. Kasi again, with all these factors na nabanggit ko nga po kanina, and to also ensure yung safety and efficient use of our resources, mas maganda po na may identified location. At eto na nga po tayo ngayong umaga,
based po dun sa nagawa po nating site assessment po kahapon, nagkaroon na po tayo ng identified location. So for this day na ating search area, magiging masinsin po from the identified location. So we have like 100 meters by 100 meters na search pattern po natin. So it can be a seaward or leeward. So ibig sabihin po neto, pwede magagaling po sa shoreline to possible area or from possible area to shoreline po yung magiging dive po natin. So depende pa rin po ito kung gaano po ba kalakas yung current, yung hangin, and yung status po, yung characteristic po ng tubig. Mahalaga yung gano'n na kasinsin na operasyon kasi kung malakas ang current, normal na current dyan po sa Taal Lake, baka kung totoong itinapon dyan, baka napadpad na rin sa malayong lugar eh. Tsaka Lalo 3 years baka ago kumalat pa yan. na. Exactly, Kumalat na. oo. Oh. Mahirap Di ba, na ang Kapitan? galugarin pagka ganon, Kapitan. Tama po yan, Weng and Joel. Okay. Pag sinabi po bang technical diver, anong kapasidad ng ganong klase ng mga diver? Kasi ako, Joel, recreational ka. diver Pag po eh, technical no? diver, ano po yung kahusayan ng mga klaseng driver na ito? Well, bukod sa they are highly skilled, mas malalim po ang kaya po nilang abutin. And yung equipment na ginagamit po nila is trimix na po. So bukod doon sa, for example, mga recreational diver, ako rin po, Joel, na-try ko rin po maging recreational diver. So medyo limited po yung ating ang ating dive. So compared with the technical divers, kasi meron po tayong mga kino-consider na mga safety cautions po before po sila bumaba. And iba rin po yung series of trainings na experience po or meron po ang ating mga divers. Gumagamit ba sila ng mga special na yung oxygen? Hindi, Yes. alam ko ang tangke nila dalawa eh. Dalawa. Oo. Twin tanks, no? Dahil malalim yung Malalim. kanilang sinisisid. Tsaka matagal. Oo. Matagal lang Yung may halo ba yung oxygen nila para mas magtagal sa ilalim, ma'am? O same as sa recreational divers yan? Well, sa ating technical divers, gumagamit po sila ng trimix or yung may nitrox trimix. mixture na po. Opo. Okay. Yung bang nakuwang sako ng buto, ang Coast Guard team ba natin nakakuha nun, Kapitan? Well, Joel, pertaining to that, it needs to be validated po and verified. And as of the moment po, ang Philippine Coast Guard is just here to support the lead agency pagdating po sa dive operations. And mostly naman po, all the evidences or object that we may get during the diving operation, we usually turn over to the lead agency. So to further verify and validate po yung nabanggit po ninyo, I think it is more appropriate for our lead agency to give further details on this matter po. Ma'am, doon sa inyong mga pagpaplano nitong dive na ito, may napapag-usapan po bang timeline kung gaano ito katagal aabutin, hanggang kailan tatagal yung persa, at kung kayo na mangangailangan po ng tulong ng ibang bansa para po maisagawa ito as effectively as you can? Yes, Ms. Feng. So pagdating naman po sa duration, we really maximize po kung ano po yung ginagawa natin ngayon. And tayo naman po ay nakadepende po sa ibibigay po na instruction ng ating lead agency. So pagdating naman po sa tulong na makukuha po natin. Again, similar with the Philippine Coast Guard, tayo po ay natap po ng DOJ para tumulong po sa investigasyon na ito. So kung meron man pong darating, anyway, mas maganda nga po kung meron pong dagdag na suporta na magagaling po sa ibang ahensya o sa ibang lugar. But again, this case is different po. So may involve po na criminal investigation, and I believe po na kailangan po ng legal clearance sa lead agency. So kung ano man po ang tulong na makakadagdag po sa Philippine Coast Guard and with the clearance from the lead agency, then we would be happy to receive it po. Okay. Kapitan, salamat sa oras mo. Thank you. And good luck. Yes, thank you Joel and Weng, and good morning po sa ating lahat. Magandang umaga, ma'am. Captain Noemi Cayabyab, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard.